Ito na yung guest natin. Ito na marami excited dito sa guest natin na ito eh. May nag-comment niya kanina, napakahusay daw ng guest natin eh. Meron ba? Nabasa ko dyan kanina eh. Kasama po natin ngayon isang licensed broker, resource speaker, at kilalang eksperto sa larangan ng real estate. Sa dami ng kanyang mga karanasan, naging layunin na rin niya ang ibahagi ang kanyang kaalaman sa kapwa niya professional at sa industriya. Yan, wag natin patagalin. Ito po si Sir Robert Sarmiento. Sir. Hi. Good evening. Magandang gabi po, Sir. Sir, magandang hapon po. Yan. Sir Robert, pwedeng Sir Robert na lang yung tawag ko sa iyo. Opo, Sir Robert, kayo po ay nasa industriya ng real estate sa Pilipinas sa mahigit na... Teka lang yan. Teka lang, patuloy kita. Excited ka masyado eh. Oo nga, Pagsalitay mo na natin to. Masyado mo ginigisa eh. Kasi marami tayong tanong kay Sir Robert. Maraming baon eh. Excited ka eh. Napaka-interesting kasi nung ano natin. Kailangan pa pa yata, Sir. Excited ka masyado. Pakilala muna natin si Sir sa mga nanonood. Sir, pakilala ka po muna, Sir. Well, ako ay nasa industriya ko for 36 years na sa industriya. So, malawak po yung aking mga hinahawakan na ginagawa. Mula noong 1989. Magawa na ako ng mga articles noon from that time regarding sa mga real estate dito, yung mga nangyayari. No? So, I cover basically yung mga from residential, commercial, industrial, mga acquisitions. So, nakikita ko lahat yan. Tsaka grounded ho kami. You know, kasi kami talaga yung umiikot at nagpapagalaw ng industriya. No? So, hindi ho trabaho to kasi ito passion lang talaga. By the way, kung hingi lang ako ng pahintulot sa inyo because last minute na tinawag sa akin ni Germs yan. So, meron ako mga konting kodigo na makakatulong. Sige lang po, sige lang sir. Talaga napakarami naman nagawa. Ready si Sir, ha? Mukhang napakarami naman talaga nagawa ng ating Pangulo. Talaga, no? Dapat malaman talaga ng tao. Sir Robert, pwede mo bang para sa kapakanan naming lahat no, na isalarawan yung naging journey mo for that 30 years or more than 30 years na nasa industriya ka ng real estate? Okay. Actually, yung umpisa ko na, pagka-uwi ko galing sa ibang bansa, sa San Francisco, napakahirap kasi iba ho ang utak ng Pinoy, di ba? So nag-adjust muna ako. That time wala pang mga mentor noon. So ang aking mentor lang was isang libro ni Donald Trump, Art of the Deal. So ang tinuro lang sa akin noon, apog. Apog. Kailangan malakas ang lobo, tira lang ng tira, no? But yeah, so marami naman akong na tulungan, from yung mga C5 noon at wala pang mga restaurant noon, wala pang Eastwood. Yun ang mga una kong mga transaksyon, yung mga restaurant doon sa lugar na yun. Okay? Gumagawa rin ako ng mga what do you call this, mga articles. Binibigay ko yung actual scenario ng ating Philippine real estate, kung ano yung mga market values. So nakatulong naman sa industry. Sir, nabanggit mo yung C5. Ano yung inano nyo doon sa C5? Yung kalsada ng C5? Hindi. Mula nung C5 kasi, nung ginawa yung C5, nag-boom yung mga restaurant doon. Mga Jerry's Grill, Crocodile, Chia, yan mga napaupa namin. Okay. Kabisado ko rin yung lugar na yun kasi yung father ko, kami ang mga siyang gumawa nung manggahan. Karamihan ng mga flood control projects ng panahon ni President Marcos. Pinakamalaki doon yung Manggahan Floodway Project. Sir Robert, sa experience mo na to, ano-ano yung mga nakita mong importanteng pagbabago or evolution ng real estate industry dito sa Pilipinas? Ang isa, basically, of course, siyempre, nag-improve na yung ating mga sa BIR. Okay? There's lesser corruption, which is naayos nga ni BPM, no? Isa pa yung ating digitalization, which is really the key, no? Sa pagbawas ng mga unusual, Correct. di ba? Mga ganyan, ano? Urbanization,
siyempre yung mga infrastructure ng mga development also, at saka yung mga insentibo sa mga developer, lalo na sa mga foreign direct investments, no? Marami na pong magandang nangyari tungkol dyan. Okay. Can you cite mga specific instances po? Gumawa ko ng little notes, no? Sige po. Ginawa ko yung para lang maalam ng tao yung mga positive Tama po. na nagawa na accomplishment ng ating presidente, no? Isa dyan, yung post-pandemic recovery. Kasi nung nag-take over siya noong June 2022, pandemic eh. So, so ni-reopen niya yung ekonomiya, yung mga lockdown binawasan niya, yung mga maskara, tapos yung inano rin niya yung mga edukasyon natin, improve that. And then yung ating inflation, malaki rin ang binaba ng ating inflation from that time, from 8.7 binaba niya ng 3.9%. Napakalaking bagay. Oo. Tinuloy niya yung programa ng ating previous president na si Duterte sa Build More. Tumulong din siya sa irigasyon at agricultural. Tinulungan niya mga farmers. Yes, no? sir. Okay, so he enacted yung new Agrarian Emancipation Act, no? Which is Yan malaking po ba tulong. yung pag-condone ng mga utang ng mga Yes. magsasaka? Yes, correct. Nakatulong din 'yon sa mga 600 to 800 farmers, no? Wow. Malaking bagay 'yon, no? He expanded the national irrigation, water transmission, at saka yung mga irrigation improvement projects, no? Tapos nagtayo rin siya ng Sovereign Wealth Fund, which is Maharlika. yung Maharlika Fund, which is lahat naman ng mga bayan ng mga husay, lahat may Maharlika Fund. Yes. And that's very much nakatulong, no? Yung global trade natin at saka digital integration, ni-ratify din niya yung RCEP. Yung RCEP, yung Regional Comprehensive Economic Partnership, para maka-strengthen yung ating economic ties sa ibang bansa. Ibang bansa. No? Oo. The accelerated digital connectivity, which is, that's why, di ba, maraming transaksyon na mas madali nang magawa, no? Isa pang malaking bagay yung ating defense. Siyempre, we're protecting yung ating West Philippine Sea. Yes. So, he spent a lot of money dun sa pag-increase ng ating mga weapons, bumili ng mga jets and all that. Okay? So, that was very good. He signed the Philippine Maritime Act, codifying Philippine Maritime Domain natin, Okay? He also had he strived for good governance and ease of doing business. Kasi yan ang problema sa atin, di ba? So, permit lang minsan Ilang buwan, no? ilang Yes. buwan, Ilang buwan inaabot. Oo, 2 taon, di ba? Seryoso, pero pa nga akong isa mining na kumpanya, 20 taon na. So actual na nakita mo to, Sir Robert, no? Actual experience ng Talaga, mga kliyente grabe, ko. oo. Oo, no? And then of course, industrialization natin, which I will move to later on, at saka yung tech promotion. And then foreign policy natin and strategic alignment, inayos din niya. Diba? But on that naman, meron din siya mga challenges na dapat niyang harapin na talagang mahirap. Yung human rights concern na ina-challenge siya, yung political rift natin, masyado tayong mapolitiko rin sa Pilipinas, no? Yung democratic governance natin, yung digital divide natin, na rural access, di ba? At saka yung mga economic adversities natin that were also, and primarily yung geopolitical na inahandle natin. Question, sir. Yung sinabi ni Sir Robert, yan yung mga resibo na ito yung mga factors na nagko-contribute sa real estate industry. Kung aamuyin mo kasi yung real estate, parang usapin ng mayayaman yan eh. Oh. Pwede ba, sir, i-explain sa atin, i-laymanize po natin sa ating mga viewers, ano ba tong real estate at anong pakinamin dyan? Kung ako halimbawa, minimum wage earner, kasama ba ako sa industriya na yan? Paano ba ako mag-i-invest dyan? Paano po ba yung mga kalakaran dyan? May pakinabang ba kami dyan? At kung pwede, isama na rin kung ano talaga estado ng ating real estate Correct. sa Pilipinas. Actually, ang socialized housing naman, mayroong ginagawa mga paraan na ang gobyerno ngayon, wherein yung from Pag-ibig, meron tayo yung mga 4PL na mga housing projects that will cater to para sa mga mahihirap, Yes, yes. So
yan ang mga programa, no? Yung mga infrastruktura na mga ginawa naman natin, nakita naman natin, affordable na ngayon, nagkaroon tayo ng urbanization, di ba? Dati, pumunta ka lang ng Alabang, kaibigan natin punta ng Alabang, hindi mo na makikita yan sa isang buwan, sa isang taon. Ngayon Alabang, tapos New Valley na, palabas na yung mga palabas na yung development. Because binibigyan din na ng insentibo ang mga developer na mag-develop. Okay? So, malaking bagay. So mas maraming development, actually nag-generate din ng trabaho sa mga kababayan natin, no? Kabayan natin. Sir, kumusta yung industry? Na-mention ni Sir Yayam kanina, yung mga vacancy rate natin, kumusta? Kasi may nabalitaan din ako na yung pag-pull out ng mga POGO, hinintuyan dito sa Pilipinas, di ba, operasyon nila. Marami daw pong mga condominium na nabakante, particular dyan sa Asiana. Maraming bakantes, particularly sa mga mid-market. You know, kasi nandun sila sa mga, yung mga SMDC or mga ibang mga mas maliit na mga unit, no? Yes. Doon kasi, dati kasi, yung isang unit, umuupa ng 25,000. Ang ginawa ng POGO, gumawa ng 2 bunker bed. So, biglang naging kumikita sa ng mga 40,000. Bigla, di ba? So, yun ang nangyari doon. So Sir Robert, nasa industriya ka. Ano naging sentimiento ng mga kasama mo sa industriya nung nag-decide ang Pangulo na i-stop ang POGO? At naapektuhan ng industriya? Mixed actually, nakahusay naman, no? Mhm. Maraming bakante. But actually, kailangan natin talaga yung correction na yun Mhm. Okay? Kasi naging unaffordable sa mga Filipino. In dating umupa ng 25,000, bigla naging 40,000 para umupa. So, na-displace tayo. Na-displace sa mga Pilipino. So, kaya ngayon, marami ng mga bahay ngayon, masyado nagliparan ng mga presyo. So ngayon, at least nagko-correct. And we needed really a correction. Sir Robert, can you confirm yung istorya sa Bilyonaryo News wherein na-quote ata si David Lichu, isang kasama mo sa industriya, na sinabi niya na surprisingly, medyo gumaganda yung market sa real estate ngayon compared with other countries? Talagang mahusay, lamang na lamang tayo sa ibang bansa. Because ako sinabi ko na 10 years, 15 years ago, talagang papunta sa Asia ang wave, Masyado nang marami nangyayari doon. At the same time, our economy has been picking up already. So, nalulugar na. Kasi for the longest time, ang problema natin naman is infrastruktura. Yung mga ibang gobyerno na nakaraan, administrasyon, imagine, ang GDP na required ng IMF at saka ng mga World Bank nasa 2%, 2.5%. Ang requirement nila, 5%. Okay, sabi ko nga, kahit na napakataas ng ating debt ngayon na trillion, at least meron tayong nakita mga bagong kalye na dati wala yun. So kung wala yun, gusto ko lang sabihin na kung saan napunta yun dati? Bakit ba't hindi na tayo dati yun? Nabulsa, sir. Kung di ako nabulsa. nagkakamali, Sir Robert, 5.9% ng GDP atang sineset aside for Build Better More. Tama po ba? Yes, something like that. Okay? Oo. Totoo yun. At kailangan na yun. Kaya kamo ngayon, nakita mo, Tarlac, in fact, papunta ng mga Quezon, nakita natin yung mga road infrastructures, from the roads, yung mga bridges, yung mga seaport. So yan is gonna, umpisa pa lang yan, but ang sentimiento niyan, mangyayari talaga yan at it will take effect in about a year or 2. Sir, totoo ba yung mga overpriced na yung mga at saka overvalue yung mga properties sa urban areas? At paano ito makaka-apekto sa atin? Hindi pa naman. Actually, kamukha ngayon, ang karamihan, pati mga main developers such as Ayala, yung mga malalaki, Robinsons, Vidinvest, ang bilihan 80% sa labas talaga. So, yung mga namimili dito sa Metro Manila, mga end user lahat yan. Okay, yung mga namimili, no? So, but even that one, mga nag-correct na rin ng presyo niyan kasi muna nag-consolidate, ngayon talaga nagko-correct na, but hanggang doon lang siya. Okay, but talagang ang bilihan talaga sa labas. Karamihan, sir, ng yumayaman nasa real estate, no? So kung may extra pera ka, paano mo siya mai-invest? Kung hindi ka naman ganun kayaman, hindi ka naman multi-millionaire, paano ka makakapasok dyan sa industriya?
May mga lugar actually meron naman mga development ang mga developer like let's say Ayala. Ang Ayala naman meron silang 5 grupo. Yung pinaka low end nila Bella Vista. Ang lupain hindi kayo magkakamali kasi laging solid yan. Tataas at tataas lagi ang real estate. So ganoon din, from Mega World to Philinvest, meron sila talagang mga low-end na mga development. Then doon papasok. But for now, siyempre, ang bilihan siyempre mga Lipa, or dyan sa mga Pampanga, sa Tarlac, makakabili naman ng mga ating kababayan. Sir Robert, medyo gumaganda ang ating sitwasyon sa real estate industry, no po. Pwede niyo po bang i-cite kung ano pa mga nagawa ni BBM na polisiya para mapaganda to? And at the same time, ano pa yung kulang para mas lalo pang mapaganda? Okay, eto siya. Ang pinakamaganda of course, ang makakatulong talaga sa atin and nagkukulang sa atin yung foreign direct investments. So, ang major na ginawa ni Presidente, talagang in-expand niya lalo ang inumpisa ng kanyang ama, which is the economic zones, no? Yeah. So, kaya nga ito, mayroon tayong mga industrial manufacturing. Umaabot na tayo sa Victoria, Tarlac. Meron tayo sa mga Antipolo. Meron Tari Estate. So, pasalamat tayo sa mga mahusay na developer like Aboitiz, Ayala. Yan ang mga nagsispearhead sa mga development for industrial. Kasi kung wala yung mga industrial na yan at saka wala ang insentibo na binibigay ang ating presidente, ating gobyerno, then hindi papasok ang mga foreign direct investments. Excuse me, Sir Robert. Mga ka-BBM, no? Si Sir Robert, ine-explain niya to, mga resibo to na actual na nangyayari or ginagawa sa kasulukuyan. Hindi po to mga bola or plano pa lang. Kaya napakaganda na nag-prepare si Sir Robert na ganitong listahan para maipaalam sa ating lahat ang nangyayari sa ating bansa. Oo. In addition, meron pa tayong mga Freeport. Yun ang ginagawa, di ba? Nag-umpisa yan sa mga Bataan, nandiyan ng Subic, nandiyan ng Clark, nandiyan ng Cavite Economic Zone, no? So, katulong niyan, siyempre, nandiyan na rin yung mga papadating ng mga airport, nandiyan ng Sangli, nandiyan ng Bulacan. So, nagtutugma lahat at nagdaad yan para sa ating number 1, turismo. Also, na kailangan natin. Yeah. Although mababa pa rin tayo, but we have a lot to improve on. Isa pang mahusay, gumawa rin siya ng Create Law. Yung Create Law, that is really a tax reform thing to a very good incentive para sa ating Sir Robert, pakat kita, paki-explain ng napakadali para sa kababayan natin yung Create Law. Anong magiging benefit yun sa mga katulad yung nasa real estate industry? Okay, binaba ng corporate tax karamihan. Okay? Mayroong mga extended tax perks yan, sa pagbayad, no? And then nagdagdag pa ng 100% extra deductions para sa mga power and enabled yung mga work from home flexibility while retaining incentive. Ito pinirmahan nung November 11, 2024. Wow. Oo. So talagang binibigyan lang ng insentibo ang tao para pumasok sa industriya. Sir, tanong ko na sir, kasi madalas biruan yung mga lupa na binibili ginagawang subdivision eh. Sa tingin niyo ba mas malaki po papakinabang nating mga Pilipino doon pag ginawang subdivision yung lupa na yon? Supposedly agricultural land. Ang ano ko lang dyan kasi maganda sana yung agricultural natin. Yes, But alam mo, kung isipin natin, ang kalaban kasi natin climate eh. Okay, unless we build yung talagang vertical farming, which is dapat yan ang gawin, So pati yung mga irigasyon, But the subdivision, makakatulong yan because nakaka-provide ng bagong bahayan sa ating mga mamamayan. Sa explanation mo kanina, sir, parang ang naiintindihan ko kapag umunlad yung ekonomiya, tataas yung buying power natin, di ba? Mas ma-afford natin yung bahay na ipinagbibili. Kayo po bilang isang licensed broker, ano ba usually yung concern ng mga kliyente ninyo? Bakit, halimbawa, nag-aalok kayo ng isang ganitong property? Ano yung usually concern nila bago nila kunin or bago nila bilhin yung isang property? Siyempre, laging comparable yan eh. Laging comparable. Sa presyong binibili ko, saan pa ako pwede bumili
na mas maganda value. Yan nga ang naging issue ngayon because sa dami ng infrastruktura, ang daming choice ng mga tao, ng investor. Imagine, kamukha dati, kung baga sa restaurant, 2 lang ang page ng choice mo to choose kung ano kakainin mo. Ngayon, 20 pages na eh. Correct. Di ba? Napakarami. Okay? So yan ang issue also. Pero right now. mas marami, mas mabuti sa bayan, no? Sa mga Mas kababayan marami, natin. oo. Para lahat magkaroon ng pagkakataon na makabili. Pagalingan na lang sa marketing strategy. Correct. Robert. Oo. So, So, kamukha ngayon, di ba? Dahil sa market natin at oversupply, lumabas na yung Maseda Law. Again, nagagamit na. Tapos ngayon, ang terms nila napatagal, ang down payment mas mababa na rin para lang magkaroon ng cash flow to mga developer. Kasi kailangan nating supportan din ng Correct. mga developer eh. Tama Sir, po. yun doon sa pabahay ni PBBM, yung sa flagship project niya na 1 million pabahay, sa tingin nyo, kaya yun? Kaya ko sa kayanin. In fact, yan nga ang issue kaya, di ba, hindi pinapasukan gaano ng mga malalaking developer. Kasi ang lit ang spread para Little margin. ang lit ng margin, kaya hindi nila pinapasukan yan. Kaya napupunta yan sa mga ibang mas maliit na mga developer. So yan lang talaga. Nakatulong ba sir yung sovereign guarantee? Yeah, nakatulong yun. Nakatulong ang sovereign guarantee. Sir Robert, pwede mo bang masabi na pagdating sa mga low-cost housing, dun ang problema. Pero sa mga middle or upper class na mga development ay maraming bumibili talaga at hindi masyadong problema ang market. Kaya doon nagbabanatan ang ating mga developers. Ang luxury market nandyan. Mhm. Nandyan siya. So, yan lang talagang very price sensitive ang mga tao ngayon. At saka, gumagalaw siya but mas matagal lang. Yung dating gagalaw ng 2 buwan, medyo umaabot ng 6 to 8 months. Yun. Sir, tanong to ng kaibigan ko. Ano ba ideally o mas dapat mong bilhin? Yung bahay o condominium? Condo unit? Depende sa but ang historically ang lupa mas magandang appreciation kaysa condominium. But pag nagpapaupa ka, mas maganda naman ang kita sa condominium. Ito sir, may comment sa page natin. Sabi, sir, pakitanong dyan kay sir na lagi ko pinapanood yung mga video niyan. Kung gusto ko bumili sana ng condominium kaso merong monthly dues na babayaran, parang nag-uupa rin ako. Dapat ba talaga may monthly dues? Kailangan yan kasi siyempre kailangan may upkeep. Kasi parang nag-uupa rin daw siya. Oo. Kaya nga yung iba, they'd rather, mas gusto nilang bumili ng townhouse. Although may townhouse, may konting dues din, But ganun talaga ang condominium eh. So kailangan nyo, importante pag bibili ng condominium, alamin nyo kung sino yung developer. Kasi meron mga developer dyan na hindi mahusay mag-maintain. Correct. Oo. Sir Robert, ang mga overseas Filipinos, mostly anong mga klase ng mga properties ang binibili nila? SMDC, DMCI, so mga sa mid-end sila. Mid-end ang mga overseas mid- Filipinos. oo. Kaya nila yon. Kaya Magkano Yung yung mga low-cost housing. magkano yung mga range niyan sir? Yung mga Yung presyohan? mid-end na sinasabi. Ngayon, sa mga anywhere from 4 to about 15 million. Payable yan. Usually, gano'ng kahaba yung terms of payment? Well, nakakakuha sila ng mga 10 to 30 years, no? In fact, ngayon may bagong programa ang PNB na pag abroad ka na they can provide that loan. So isa pang concern ng mga halimbawa condominium unit owners, 50 years, di ba sabi nila, hindi mo na magagamit yan, wala na siyang value. Hindi yun. That is if it's a leasehold. Karamihan naman ng condominium kasi may 50-year na lifespan yan, but nare-renew naman yan. So, yung lupa naman pag-aari ng mga condominium kasi tina-turnover yan do sa condominium corp. So, pag-aari nila yon. So, yung 50 years na sabi na mag-expire, that's very, very rare. Kung hindi sir, hindi properly maintained yung condominium, paano yun? Pag may nasira, may gumuho, who will shoulder the cost doon sa renovation? Mga water leak na ganyan, syempre yung property owner, Pag pag nagka-earthquake or sunog,
paano yun? Yung lote, isa lang naman yung lote, tapos ilang palapag yun eh. Oo. Paano yung nagiging arrangement? Then doon mapasok kayo ng assessment. So ina-assess lahat ng mga unit owners kung magkano ang damage. So depende kung gaano kalaki ang unit mo, prorated 'yon. Sir Robert, babalik tayo doon sa pambansang pabahay na sinabi ni Palerista. Ano pong dapat na gawin ng gobyerno para mas maraming developers na ma-entice na pasukin din ng low-cost housing? Anong incentive? Ano pang dapat gawin para ma-meet yung backlog po natin sa pabahay para sa mga kababayan natin? Actually, mahirap sagutin yun because talagang Mahirap talaga. Mahirap talaga because alam nyo, ang mga developer Negosyante. pero yan. Pero yan. Totoo So naman. kailangan meron puso para talagang meron talagang concern sa Ganito lang, ibahin ko na lang yung tanong, Sir Robert. Kung ako ay isang pangkaraniwang mamayan lang, o kahit sabihin natin overseas Filipino, anong may papayo nyo sa akin para maka-acquire din ako ng bahay at lupa? Anong dapat kong gawin? Well, pinakauna kailangan maghanap kayo ng na mahusay na real estate broker na lisensyado na may alam talaga. Kasi alam nyo, ang problema namin sa industriya, maraming kolorum eh. Meron din sa inyo? Ay, sobra. Sobra. In fact, alam mo, ang problema natin dito, ang batas natin, marami tayong batas, but maraming hindi na-implement. Correct. Yan ang So, kaya Sir Robert, so ibig sabihin, pag may nagpanggap ako ng real estate broker na kung hindi naman totoo, pwede ba akong ma-penalize doon? meron taying RESA law. Pero hindi nangyayari. Implementation hindi. Yun. Yung mga OFW, sir, may nakausap ako dyan, mga OFW sa Japan, usually, nabibiktima sila. Magbabayad sila, magda-down payment sila, only to find out wala pala yung unit na yan. Paano yung dapat hindi nilang pa gawin? natatapos, hindi pa naumpisa. Paano nila mabiverify kung ikaw ba i-license broker? Saan nila pwede i-check yun? Merong you can go to pwede silang pumunta sa website ng PRC at alamin nila PRC rin pala. Meron doon nandun dapat ang mga pangalan namin na lisensyado kami. Sir, nakita nyo ba yung mga video ng mga pabahay ni PBBM? May mga nakatira na, may mga kompleto na ng mga ano. Para sa amin, okay, maganda yung quality. Pero syempre, sa inyong gaya mong eksperto, anong sa tingin mo? Okay po ba yung quality ng mga proyekto ni PBBM na pabahay? Yeah, oo naman. Hindi ba yun yung Oo. sinasabi ng mga dilis na isang lindol lang daw yun? Explain Hindi. deals kayo. Ano ba yung dilis, sir? Hindi naman. Alam mo, ang mas importante dyan yung maintenance. Yes, sir. Ah, Yes, sir. correct. That's always yan ang always ang key. Kaya dapat merong magma-manage na professional talaga. Okay? Idadagdag ko pa rito, di ba? Na ginawa niya, nagkaroon tayo ng investment friendly na yung mas fast track ngayon ng yung mga green day para pag-approve ng mga approval for permits. Diba? Kasi minsan yung mga permit niya napakatagal, di ba? Tapos ito yung mga mahusay na I just met with yung ating PESA na si DG Tio, no? Aggressive sila para mag-imbita ng mga foreign direct investments, And then napakaraming in-approve ng ating presidenteng bagong economic zones, which is really attracting Mga bago po talaga. mga bago. And the expansion of dati na. Ang mga medyo kailangan pa natin improvean at I think kailangan pa natin bigyan ng mga advertising or what, yung ating medical at saka tourism natin. Medyo totoo po yan. Oo. Lalo yung tourism. Kasi pupunta kami nasa ibang bansa, kita ka doon, love Malaysia, love but walang love Philippines eh. So kulang pa tayo doon sana. Although, malaki na rin ang in-improve natin. Okay. Sir, sa urban planning, kasi magugulat ka na lang dadaan ka sa highway na yan, wala namang nakatayong condominium dyan or baka bigla na lang sumusulpot. May urban planning ba tayo dyan? Kasi eventually, makikita mo, hindi siya maayos yung pagkakaplano. May sinusunod bang guidelines yung mga developer na ito, ganitong building lang, ganitong story lang ang pwede mong itayo sa isang lugar? Minsan kasi nauuna yung development kaysa yung planning eh.
Ayun lang. Oo, dapat mura may ano di ba? Mm. Ito Oo. sir, may nakikita niyo yung comment sir ni Rania de la Cruz. Sir, patanong po sa guest ninyo kung okay yung pwede mo bagitin yan. Pwede mo bagitin yan. First Park Homes sa Labat. First part. Oh, that Parang is nadaanan ko yan. development yan nila ng Century, no? Mm. Okay. Antonio. Nagdaanan ko naman, may mga nakita akong development, but yeah. of course, i-due diligence nyo rin, siyempre, di ba? But marami akong nakitang nagawa naman nila, no? Ito pa sir, sabi sir, ni Rodrigo de la Cruz. Palerista, itanong mo sa kanya ano maitutulong ng pagka-eksperto niya sa real estate sa pamumuno ni PBBM. Okay, actually malaki na tinutulong ni Presidente, no? Kasi binibigyan niya ng insentibo talaga ang mga developer sa ano, at saka fast track talaga, at saka inaayos lahat ng mga yung mga yung digitalization, ano? So, siyempre, alam mo naman ang governing agencies, BIR, Mhm. okay, LGU. Actually, kung pwede ko lang sabihin, yan dapat ang isang departamento na kailangan dapat ayusin. Correct ang po. LGU. Kasi sila yung nagbibigay ng mga permits Oo. sa lahat ng ginagawa ng developers. Oo. You know, Oo. at saka Na dapat talaga pukpukin siya. at saka isa pa malaki nating problema, iba-iba ang iba-iba sa patakbo, iba sa Muntinlupa, Correct. iba sa Quezon City. Sa Quezon City 30 days para lumabas ang titulo, di ba? Tama. So para bang ba't napakatagal? Sa mandate dapat yan 7 araw lumalabas yan dapat. Oo nga po, no? Oo. So sabi nila kulang ng tao. May budget naman sila. So kailangan Yun ang mga frustrations talaga ng mga nagnenegosyo po sa atin, ano? Oo. Yung matagal na processing ng mga permits. Before PBBM, alam ko, tumatagal na 6 months. Yun nga, sabi niya, may years pa. Bago, Kailangan pa maglagay. Ayun pa, yun Kung pa lagay ka isa ng sa- lagay, yung tataas kasi- talaga yung presyo ng bahay. Kasi babawiin mo yan, di ka na magpapalugi, di ba? Well, sa totoo lang, sometimes para lang mapatakbo ang mga dokumento. Unfortunately. Sir, may mga developer. Sir, yung nakwento mo ata ito sa akin, yung kiting. Na-mention yung kiting. Mhm. Yung i-develop mo yan, tapos after 1 year, 2 years, iiwanan, magde-develop ng another place. Ang problema, yung mag-occupy na sana dun sa lugar, napapabayaan na. Correct. Meron nga akong nalaman, follower ko fully paid na Nung chinek niya, wala pa po mismo yung development. Dapat Ayan. turnover na. Yang sinabi mo yan yung comment nung isa. Sir Robert, paano namin malalaman kung scammer yung real estate developer? Oh, yan. Okay, Yan. unang-una, okay. Importante yan. Ito, Oh, makinig kayo. good. Makinig kayo. Okay, ang importante rito, meron silang dinedevelop. Okay, pakitan lang titulo. Pakitan lang titulo. Tingnan niyo kung merong annotation, baka mamaya inutang na so ginigisa sa Sarili sariling mantika. tuwa. Ganun? Meron ganun. Sir Robert, ano ka? I-qualify ko. Anong dapat na ipakita kung condominium ang binibili mo at kung ano naman yung tawag dito? Bahay. Horizontal na stand-alone na house ang binibili mo. Anong difference sa title nun? Siyempre, ang condo, CCT, no? Mhm. So, yan, pwedeng makaari ang mga foreigner, no? Sa title naman, sa TCT, lupa yan. Mhm. So, lagi namin nirekomenda, pa-survey nyo. Baka mamaya yung PSD niyan, Montalban, nandito ka sa Taytay. What is PSD po? PSD is, sa titulo, may technical description. Okay. Okay? So, pag pina-survey nyo yan, hindi naman gano'ng kamahalan yon, but at least nakakasigurado ka, yung binibili mo, yun talaga yung property, na Tama. yun ang lugar. Tapos po, aside from that, dapat i-test mo rin kung yung titulo ay legit mismo sa Land Registration Correct. Authority. Correct. Oo, kukuha kayo ng certified true copy para... Nangyayari pa po ba na napepeke yung mga titulo? Nangyayari yun. Kaya ang pinakamahusay nga ngayon, lalo na nagkaroon tayo ng amnesty sa mga extrajudicial, Mm. pag mga luma na yung titulo nyo, pwede nyo dalhin sa LRA yan, pa-convert nyo ng e-title. Okay. Oh. Meron na. Napaka-importante because pag nasa e-title yan, nasa computer na yan. Sir, ako halimbawa, multi-millionaire ako. Ayokong ma-stress sa pag-aayos ng mga papeles na yan. Yung license broker, pwede siyang mag-act on his behalf, Yes. on my behalf. Nag-aayos kami. In fact, ngayon, marami na ring
bagong mga kumpanya that specialize sa pag-aayos ng mga dokumento. Basta hindi scammer. Yeah. Sir, Magkano po kaya ang gagastusin ng ating mga kababayan kapag kumuha po ng serbisyo ng gano'n? Nagva-vary ho yan from 30 to 50,000. Mhm. One-time Oo. payment, sir. Siyempre, hindi ako magbabayad kagad. Okay. Per accomplishment. Per accomplishment. Pero sir, papakita kaya nila yung titulo? Hindi kaya sabihin ang presko mo, hindi ka pa nga bayad, ganun? Hindi kaya sila Kahit magagawa? Xerox lang. Oo. Kailangan, you have to be, due diligence yan eh. Kailangan talaga ang due diligence. O mga kababayan, importante na alamin nyo talaga ang detalye ng titulo o yung property na binibili nyo para hindi kayo maloko gaya ng sabi ni Sir Robert. No? Yeah. Kasi marami na bibiktima eh. Makikita mo Marami. na, nagre-reklamo online, di ba? Nabudol ng developer. Malaking factor yung broker talaga. Oh, ito, Malaking bagay. maganda tanong to ni Rania de la Cruz. Sir, isa pa pong tanong sa guest nyo. Ano pong tingin ni Sir Robert sa real estate ng Iloilo? Is it progressing? At okay po ba ang Airbnb? Napakaganda ng Iloilo. Correct. Ayan. Yeah. Iloilo ba? Agree. Ngayon, ang tema ngayon ng ang galaw ng real estate, mahusay ang Airbnb. Bakit? Turismo natin paangat. So, meron kami binibenta sa may bandang Tanawan. So, yun. You can get, makakakuha kayo anywhere from 6 to 8%. Makakatulog kayo ng mahimbing, but syempre, alamin again lagi ang developer. Tapos maganda pa yung presyo. No? Maganda pa presyo. Sa tingin ko, sir, pag nakapunta ka na ba, sir, sa Balabac, sir? Balabak in Sa Palawan. Oh. Palawan. Oh, yeah. Oh. Ayan. Sa tingin mo, sir, maganda pwede kaya i-develop mismo ng gobyerno yun kahit private yung may-ari? Kung kanila mag-join Kasi Ay, dam- you dam- mean yung mga, ano, yung mga, roads, Oh, yung, saka yung CR, yung mga kulang. CR. Yun nga kasi, yung cottage, Investors punta kami talaga. ng Balabak Oh. 2 weeks ago. Okay. Sir Robert, Oh. nakita Maganda. namin yung mga kakulangan natin sa infrastructure as simple as CR. No? Oo. Wala ka man lang magamit na CR along the trip. No? Nakakaawa So, yan. you know, tapos yung accessibility pa mismo ng mga islands, ang hirap. No? Yeah. Yan ang tatawag natin. Tapos, bukod connective. pa sa napakamahal. ng Mahal. Kaya yung anak ko, kakapunta lang sa Japan. Next time, sa next month, sa Bangkok naman. So, mas gusto pa nila mag-out of the country kaysa magpunta sa sarili nating because of the Mas price mura. ng ating ng Yeah. ating Presyo, yung ating connectivity. correct. So, marami naman na ayos na. So, from the seaports to yung meron mga sa ating infrastruktura, marami na rin mga airport na inaayos naman eh. No? But mabagal lang. Mhm. Mabagal lang. Sir, may mga agent na mga nag-aalok ng condominium. Usually, pag nagsisales talk sila, no, kumuha ka ng ganitong unit and then yung malapit sa eskwelahan, lagyan mo ng mga double deck, paupahan mo. Anong mga strategies na pwede nyong i-advise sa mga nakikinig sa atin para maingganyo din na mag-invest sila into real estate? Ano yung mga pwede nilang gawin para ma-maximize yung investment nila? Okay, unang-una kailangan mo na nila malaman kung inaalaw nung kanilang yung bibili nila na condominium, kung iaalaw yung gusto nilang gawin. Okay. Kasi minsan bumibili kayo ng property tapos hindi mo pala Hindi pala magagamit pwede. for your purpose, di ba? So, yun. But mahusay yun. Lalo na wag lang talagang minsan masyadong marami na, hindi mo rin mapapaupa. Okay? Kasi masyadong maraming kalaban. Okay? But mahusay yun. 2,500, 3,000 is usually ang mga range na mga upahan per bed. Usually, mga young professionals, Yeah. oo. nag-invest na Ito sila pa, into sir. real estate. Sir, ano masasabi niya para hindi maloko sa Sanlatira? Sanla Isa pa tira. yan, oo. Isa pa Oo, yan. Sanla tira. Sanla tira. Sanla Tapos tira. sanla sa'yo, tapos titira ka doon. Tapos nakasanla rin sa iba. Nakasanla rin sa iba. Ay, Double sanla. Kaya nga kailangan natin ng due diligence, kailangan certified true copy. Kailangan. Again, ang licensed broker, malalaman niya. Alam niya yon. Alam niya okay. yon. Kaya talagang doon lang dapat kayo. Marami kaming instances na biglang pinasa sa amin yung problema kasi palpak yung hindi lisensyado. So para namin ayusin, di ba? Masakitin yung ulo. Sir, tanong ko lang kapag nagsanla ba, may nagsanla sa akin, yung titulo ba nung sinanla ko sa akin din o hindi? Hindi kasama? Doon pa rin sa may-ari yung titulo hawak niya.
Hawakan ko yung titulo. Oo. Kung sa akin Oo, sinanla. para may hawak ka. Oo. Para Hindi niya may sanla sa iba, no? Oo. Kung di ako nagkakamali, Sir Robert, para mas may pinanghahawakan ka, dapat pa-annotate mo yun. No? Oo. Yun na. Encumber, mortgage. Annotate. Oh, yeah. Mortgage, Oo. oo. Because may possession siya, may titulo ka na. Ayun, mga ka-BBM, tandaan nyo sa mga tumatanggap dyan ng sanla tira, kapag may nagsanla sa inyo, kunin nyo yung titulo at ipa-annotate. Ano yung Lalo annotate, kung sir? malaking Ano yung pera yan. annotate? Annotate is Tatakan. dadalhin sa RD, tatatakan na may mortgage. Oo. So, bibigyan niyo yung kasunduan ninyo kung magkano yung utang doon para nakatatak yun doon. Yan Oo, tama. para hindi na kayo maloko kasi marami na mga kabayan naloloko ng tatlo sinasadlaan. Hindi nila alam. Totoo. O yun Maraming At malaking bagay, dapat sa lisensyadong real estate broker ang pupuntahan ninyo kasi alam nila yung mga pasikot-sikot dyan, ano yung mga batas, ano yung mga dapat mong gawin. Sir, may grupo ba kayo? Halimbawa ako, gusto kong humanap ng katulad ninyo. Paano namin kayo Merong makukontak? dalawang malaking asosasyon. Tatlo actually. Merong PAREB, merong RIBAP, merong NEREA, may CREBA. Sir, So, pwede ba kami makakuha ng anong listahan niya para ipopost namin dito sa page namin para just in case gusto nila makakuha For information Oo, purposes. for Mahusay naman information. lahat. Oo. Mahusay naman lahat sila. Kayo sir, nagpo-provide kayo ng ganyang service? Yes, I do. Oo. I Sir provide. Robert, aside from being a licensed broker, napansin ko sa iyong background na you're a licensed lecturer. Ano po yung ginagawa ng licensed lecturer? Pagdating sa real- CPD lecturer ako but for renewal ako. So yung mga gusto maging real estate broker, kami ang nagbibigay ng lecture. Okay. Oo. So hindi pala basta-basta lang yung nagtuturo doon. Oo, Kailangan hindi licensed lecturer ka rin. Kailangan licensed lecturer. Alam ko, akala ko, licensed broker ka lang, pwede na, hindi pala. Ngayon ko lang nalaman na meron palang licensed lecturer. Isa daw sir sa pinakamayayaman yung mga real estate broker. Usually, ilang percent ba yung commission? Oo. Nagva-vary at a minimum 3% hanggang 5%. But meron din mga netong deal, bibigyan sabihin ng owner sa'yo, o basta ako 10,000, bahala ka ng pumatong. So, siyempre, So it's okay. compute namin yung mga taxes and all that. No? Isa po ang gusto kong dagdag para Sige po. nagawa ni BBM din. Meron din tayong tinatawag ngayon na TIEZA. Yeah. Okay? Which is the tourism, what do you call this? Para sa turismo yan. Infrastructure. Oo, enterprise no? tax. So yung mga kung di nyo pa alam, yung mga bagong turismo, meron tayo ngayon na natawag na nandun yung South Beach sa Ilocos Norte. Ay, Siyempre, oo. Nakapunta na po ka dyan. Oh, yeah, maganda yan, di ba? Napakaganda. Oh, meron tayo sa Carmen in Cebu. Nandun Ayan. siya. And then ngayon meron din kung hindi pa narinig, meron din tayo Sky Garden. Huh? Sky Garden. Saan po yan? Nasa may Alaminos. Hindi ko pa napunta niya. Pangasinan, di ba? O tapos meron din tayong Mount Samat Museum. No? So para i-revive ba yung history? So, Kasi TIEZA is a government-owned corporation. it is. Oo. Kasi ang nakakalungkot, maraming history nawala Mm-mm. di ba? Over the last 4 decades Correct po. na dapat ibalik. Tama po. Kasi malaki ang nagawa ng ating Pangulo nung nakaraan, di ba? We were number one. Malaking factor yung TSR. Di ba pag nagbayad ka ng travel tax, mag-abroad ka, magbabayad ka ng 1,620. Oo. Napupunta kasi sa development ng para tourism infrastructure. Correct. Napakahirap nga. Ang complaint nga dati ng mga nung pandemic ng mga foreigner, hindi sila makabalik dito. Ang daming protocol para makapasok sa bansa natin, no? Which ginawa naman ng paraan ng presidente para ma-lighten yung ating. Sir, Sir- last na. Sige, sir. Sir Robert, curious lang ako. Marami kasi tayong mga followers and audience sa iba't ibang parte ng mundo, no? Mga overseas Filipinos at kalat-kalat din sila dito sa Pilipinas, iba't ibang probinsya. Curious lang ako, ano ba yung mga probinsya o cities na talagang nagbo-boom ngayon at ang real estate industry ay talagang boom din? Okay. Number 1 is yung Calabarzon. That is Calamba, Batangas, Calamba. Rizal, Quezon. Laguna and Quezon. Batangas, yan, that area, Cavite, Laguna, Batangas, Calabarzon, no? But siyempre, yung mga mas malayo, Quezon, because of the TR4, kailangan nyo i-connect yung mga dots Tama. And then yung mga bagong infrastruktura, mura pa rin dyan. Yung dating bundok, ngayon biglang may kalye na,
biglang siyempre nagkaroon ng value. Alam niyo, compare nyo tayo nung China. Okay? Nung China, nung mahirap sila, mahirap. Aha. Now, ewan ko kung nagdadaan kayo sa NLEX. Pag nagdaan kayo sa NLEX, makita nyo ngayon may mga billboard na doon sa may viaduct. Ah. Alam nyo, pag-aari ng mga farmers yun. Dati walang kita yon. So ngayon, kumikita sila ng 100,000. Dahil So sa parang billboard. ngayon, that is now the progress. The Filipinos are kumikita na ang Pilipino. Yan May ang- iba pang citizen provinces like Cagayan de Oro, Cebu, Davao. CDO. Cebu, ang hidden natin talaga ngayon right now, yung ating north. Yung Oh. Clark Green City is there. So, yan, yung mga Tarlac, nandyan ang mga Pangasinan, Central Luzon. Talaga. Central Wow. Luzon is, quiet lang yan. Ang iniintay lang talaga niyan, matapos ang monorail. But yung monorail, madedeliver ng 2026, 2027. So, minsan ang tao, ang sentimento nila, kung nandun na, doon pala ako papasok. Tumaas na ang presyo. nun. O mga kababayan, mga ka-BBM narinig nyo sa expert, kung naandyan kayo sa mga lugar na yan, mag-invest na po kayo sa real estate sa lugar na yan. Dahil pag matapos na daw po yung rail project ni BBM, yung value ng inyong mga investment ay tiyak na tataas. Wag lang magpapabudol sa mga scammer. Wag lang kayo bibili ng Kasi ng sasamantalahin fake yung title. sitwasyon eh. Lagi lang po kayong makipag-deal sa License. real estate Tama, broker. Yes, sir, pwede nyo i-contact. Nagbibigay siya ng mga serbisyo na yan. Search, accessible kayo, sir, online, no? Ano po Accessible, yung oh. Facebook pages ninyo na pwede nilang kontakin? Actually, robertgsarmiento.com. May sariling website. website si sir. Sa Legit, Facebook, dun sir, kasi Facebook kasi kababayan natin, puro Facebook. to. Facebook, meron akong Global Real Estate at saka siyempre Robert G. Sarmiento. Wow. Robert G. Sarmiento. So, ang dami nating natutunan, lalo sa Sanla Tira. Oo, dapat pala sa atin yun kasi marami sa akin gusto magsanla. Ayaw yung sabi, sanla lang hindi ko bebenta. Ayaw yun yung titulo. Hindi ko rin siya sanlaan. Mahirap. Halaga naman, di ba? Mahirap. Halaga naman. Mukhang bibili ka ng ilang unit ng condominium. Ang Hindi, daming- marami kasi marami manluloko ngayon ang kasi daming kalokohan sa real estate. yung bayaw ko, naloko dyan. Sinanla sa kanila, 3 sila. O ngayon, problemado, hindi na mahabol. Even mga yung corporate na developers, no? Maraming reklamo din. No? Marami din. Buhay na buhay yung mga Kaya sabi nga ni Sir Robert, importante yung due diligence. Alamin nyo yung talagang detalye ng binibili nyo. At saka isa pong napaka-importante, no? Meron kasing mga pamilya, kailangan ng lawyer. Alam nyo, kung real estate ang kailangan, kumuha kayo ng real estate lawyer. Huwag kayo kumuha ng family lawyer. Huwag kayo kumuha ng ibang taxation lawyer. yes. Kasi Dapat real estate talaga. talagang specialization yan. So, Sir Robert, pwede mong sabihin na kahit real estate broker, pwede na yun. Basta expert talaga. Broker Yes. talaga. Yes. Aha. O yan, mga ka-BBM, yan. Galing. Oh, gusto man namin na extend. Kaso, gutom na tong dalawang operator namin. May tanong yung, sir, may tanong yung operator namin kanina. Tinatype niya, pabura-bura eh. Sabi niya, bakit yung mga licensed broker, broke din ba sa pag-ibig? Palabiro po yun si Palarista. Ayan, yung tanong din daw. Tinatype ni Mark yung binubura lang. Ayun, mga ka-BBM na ako, napakaganda. Gusto man namin i-extend kaso, hindi talaga kaya ng oras. Siguro sa susunod, pwede pa natin uli i-guest tong si Sir kasi napakarami nating gustong malaman lalo sa San Latera. Buhay na buhay yung comment section. Mukhang maraming na-scam. Oo. Hindi, totoo. Marami talaga kababayan na na-scam. Lalo mga overseas Filipinos. O, ganyan kahalaga kapag papasok ka sa mga ganyang negosyo dapat, lisensyadong mga real estate ang kukunin ninyo, hindi yung mga focus-focus na guys. Sabi ni Sir, marami road ng mga colorum. Tsaka pag masyado pong maganda ang offer, magduda na kayo. Yun. Ganun. Yun ang pinakamagandang sinabi ni Too good to be true. advice ni Sir Robert, no? Sir Robert, Sabagay. bago matapos ang ating podcast, gusto namin hingiin ang iyong mensahe para sa ating mga kababayan. Well, ang akin lang, no, sana maging more nationalistic tayo. We have to believe sa ating presidente kasi ginagawa niya talaga lahat ng magagawa niya para makabuti sa Pilipinas talaga. Yun po talaga. Tama Thank you, po. thank you. Kailangan talaga supportahan natin yung gobyerno. Kailangan po natin supportan. Alam nyo, tingnan nyo ang mga emerging countries. Vietnam, China,
Malaysia, Indonesia, isa ang kanilang naghahari. Tayo kasi, napakadami. Kung pwede lang sana, dapat palta natin ang konstitusyon natin. Tama po. Correct. Sir, alam niyo pag nakakamit ako ng mga negosyante tulad ni Sir Robert na naniniwala sa ating Pangulo at sa gobyerno niya, no, natutuwa ako. Kasi nakikita natin yung talagang effort ng ating Pangulo. Saka, di ba Sir Robert, ngayon lang ata nagkaroon ng Pangulo na inimbita lahat ng mga giants sa business sector para mag-advise sa kanya. Exactly. At samahan siya sa ibang bansa, Oo. di ba? Correct. Siya, sige. Oy, bago tayo magtapos, syempre gusto rin namin Naku, ipakita sa dati inyo, kung gusto po nyo po malaman yung mga programa, proyekto ng ating presidente, pwede nyo pong puntahan ang PBBM website. I-scan nyo lang po itong QR code. Screenshot nyo na. Screenshot nyo na. Ayan, para i-direct kayo niyan sa website po ng ating presidente. Oh, gaano kahalaga ito? Dito nyo po makikita ang kumpletong detalye ng trabaho at proyekto ng ating presidente at syempre ng ating First Lady. mabuti at magandang First Lady Lisa Marcos. Yan. First Lady with the Midas touch. Oh, ito yung website ni First Lady kung gusto niyo mag-updated sa mga magagandang proyekto niya. Busy ito, mas busy rin ito kay PBBM eh. Yes, Nabati natin, sir, sa kanina, sa opening. So, screenshot nyo rin to dahil napakaganda rin na ito. Napakahalaga na alam natin ang website ng ating First Lady at ng ating Presidente. At syempre, gaya na sinasabi ko, pahuling salita kay Sir Robert, may nagtatanong yata kung paano nga raw contact. Asa na ba yun? Mukhang magkakaroon ka ng kliyente, sir. Sa Facebook. Sa Sa Facebook. website Ipopost ni Sir namin, mga kababayan. Ipopost Robert namin yung Sarmiento. screenshot ng page niya at ng website. Yung link mismo. Robert G. Link Sarmiento. mismo para kayo mismo After this, kayo mismo mag-message sa kanya, wag na kayo dumaan sa amin, baka may porsyento pa kami dyan. So mga ka-BBM, may sasabihin pa kayo? Kapoy Wala na, ka-BBM? wala na. Ikaw. Wala na. Oh, last message, sir, sa kay PBBM. Well, alam niyo, bisita namin yan sa San Francisco eh. Mhm. Kaibigan namin yan. But supportahan po natin talaga siya. At sana matigil itong ating politiko. Sobra. Dapat talaga magkaisa tayo. But talagang hats off ako. He's a very napakahusay yung tao at napakabait na tao talaga niyan. ito. Okay, and he really means well. He really means well, you know. So kung ano yung mga naririnig nyo, siyempre maraming false fake news. Yes, no? Fake narrative. Ito, Kaibigan na mismo ni PBBM ang nagsabi na maraming mga hindi totoo na mga naririnig natin kay PBBM kaya wag natin pagpapansinin. So bago tayo matapos, Yam? Gaya na sinabi nung kanina, nag-comment, no? Dito sa show na to, talaga may resibo lahat ng sinasabi. Correct. Si Sir Robert, lahat ng sinabi may resibo. Ito yung resibo, Kami rin, dami, oh. lahat ng sinasabi Ready. namin may resibo. Hindi kami May resibo. hindi kami nagpe-fake news dito. Oo. May pictures, may videos. So, bago tayo matapos, batiin uli natin si Happy birthday, dating First happy Lady, birthday, happy Imelda Romualdez Romualdez Marcos. Marcos. Happy birthday po sa inyo. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you very much. Bye-bye. Salamat po.